Amen. Praise God, no? Sa matahong na awit. Nag-remind ka na to, no? Na as a church all around the world, we are commissioned to share the gospel, no? And we thank the Lord sa mga ministry nga gihatag sa Ginoo sa church. Ministry pa-reach out, no? Sa mga kabataan, especially sa atong mga outreaches. O salamat kita, din atong kalimutan pagpasalamat ang atong ministry frontliners, no? Ang mga teachers o ang mga nag-sponsors para sa pagpasnak. Salamat niya sa mga partners sa ministry, sa mga nag-aampo, no? O salamat kita sa ministry sa mga follow-up, Bible study, discipleship, no? Ang Ginoo magpakamaayo niya na minigso. So karon dili kita maglangay, dili kita sa mensahe. Book of James chapter 4. Ang atong study gikan sa chapter 13 to 17, no? Pero magbasa ko balik sa verse 7 hangtod sa verse 17. Okay? Akong basahon dinhi, ingon diri. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Verse 12, there is one lawgiver, who is able to save and to destroy. Who art thou that judgest another? Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a before, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. But now ye rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Last verse, therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Magampo sa ta sa atong pagpadayon. Lord God, sa magatuon kami sa iyong mga pulong, we pray na imo kaming dilaan, tabangan kami, Lord, nagdaging mga mauna, kasing-kasing, aron ang mga lagitnon ng mga pulong ng mga kamatuoran dinhi Ginoo. Amo kini masabtan ug mao kini magahatag og giya sa mga adlaw nga pagkinabuhi. Tabani kami, Lord, pinagi sa imong Espiritu Santo nga mao magalamdag sa among mga salaputan. In Jesus' name we pray. Amen. So para mga igsoon mo, i-review lang ta kadiyo, no? Kaya aron kita makalimot sa mga importante nga atong mga nagian. Last Sunday, giuluhan nato atong mensahe, the anatomy of total surrender, no? So giingon dito kanina sa verse 7, submit yourselves to God, no? Resist the devil and he will flee from you. So kung mag-dispute kita victory, no? A spiritual victory is achieved not by human strength, but by total surrender to God, which automatically weaponizes His grace against temptation. So, ang kadaugan na disbutan sa Bible, no, aron magdaog ka spiritual battle, we are to submit ourselves to God, no? So, yun po sa sunod na verse, come near to God, He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Verse 9, grieve, mourn, wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. So ito mo dito, we have to stop pretending everything is fine. Lift your heart, breathe for what breaks God's heart. So in other words, mag-exalt gusto sa Ginoo, no?
nga kita ato mapabangon ang sala kinahanglan ato ning i-surrender diha sa Ginoo. Ikaguol na to ang mga binuhatan nga nakapasakit diha sa kasing-kasing sa Dios. And then humble yourself before the Lord and He will lift you up. So when human beings try to lift themselves up through pride, unsay mahitabo? God opposes them, no? James 4:6. But when we willingly lower ourselves, God's grace rushes in to do what we could never do for ourselves. So gusto nato ang tabak sa Ginoo. Pero yung sa Bible, kinahanglan nata sa sakto nga lugar. Nagapaubos kita tubangan sa Diyos. Verse 11, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against their brother or sister or judges them, speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not the keeping it, but sitting in judgment on it. No? So as brothers and sisters in the Lord, when we slander someone made in the image of God, we are subtly claiming that we know better than God's law of love. Gina-emphasize diri nato last Sunday Sabado, di-remind kita nga gusto sa Ginoo the law of love, no? Ang kasubuan sa gugma mao'y gamito nato sa pagdumala sa daw-daw nga pagkinabuhi. And then there is only one lawgiver, verse 12, the one who is able to save and destroy, no? But you, who are you to judge your neighbor? So kita, let's remind ourselves, no, we are not the lawgiver, we are not the judge. We are simply fellow servants called to love the neighbor standing next to us, leaving the final verdict to the one who rules over us all. So ang gusto sa Ginoo ang hitabong kanato, na instead of judging one another, we allow love, no? Ang gugma sa Ginoo mo magdumala kanato mga igsoon. Nagkaroon sa itong mensahe, pag-auluhan natin itong mensahe karon, practical atheism, no? Kung saan lang itang atheism, mga atheists, mga mga tao that deny, no, the existence of God. Okay? Makilalis din sila nga kung mayroon sila wala lagi Diyos, mga nilang ginapakilalis. Pero kung yun kita practical atheism, lahi po ang meaning nini, no? Ang meaning niya nini mga igsoon, maunay na itong mensahe. Practical atheism is not a denial of God's existence. It is a denial of His relevance over our daily schedules, calendars, and decisions. No? So ang pangutana karon, ang mga Kristohanon, makasala ba na ini nga klase nga sala? Tinitawag burang mga atheists, practical atheists, no? So mao ning gingon dinhi mga igsoon nga pagatun-an ato karon ingon sa verse 13, ingon diri, come now, you who say today or tomorrow we will go into such and such a town and spend the year there. Such a town and spend a year there and trade and make a profit. No? So kining mga plano, no, kini nga bahin sa kasulatan ng mga igsoon. Okay? Nag-school kini sa usa ka merchants, no? Nga dunay mga plano diha sa iyang negosyo. So, the most dangerous form of atheism is not intellectual, kanang denial of God's existence. Ang dangerous form is kinitawag practical. No? Dili man siya maingon nga walay Dios, pero sa mga practical aspects, no, sa mga ginahimo, mura man po Ginoo wala gyud Dios, no? Mao na mga igsoon ang nakadelikado ning gitawag practical atheism. Kaya mo nani, a practical atheist is someone who believes in God, goes to church, sings the songs, no? But makes plans, run businesses, and maps out
the future as if God doesn't exist. No? Mao na siya ang pagkita nining kinabuhi nga practical atheist. So karon, unsa may anatomy sa usa ka gitawag self-sufficient life, no? Self-sufficient mao ning mga practical atheist mga igsoon, no? Now sa verse 13 nga ni naning makita nato dinhi ang mga 5-step blueprint no sa plano niya sa iyang kinabuhi. Ingon niya diha tomorrow I go to a town, I spend a year, I will make trade, and then I will make a profit. No? So makita nato din sa verse, this show that their plan is completely logical, strategic, and economically sound. Although maayo man, pero ani, yet deeply flawed. Meaning naagyoy nadalikyatan nga nakuha niya nabantayan na naa siya na kulang. No? Kung mao ni ang kahitabo mga igsoon. Kaya kining practical atheism, no? Mao ni ang missing nining tawhana makita sa verse 13. Nga unsa man ang missing. There is no prayer, no consultation of scripture, no submission to God. No? It is entirely autonomous. No? So, God is not mentioned sa iyang mga itinerary, mga plano, kung sa imon, wala, no? Tanan para iya lang. No? Now, karon, the ultimate danger of practical atheism is that it look like normal. No? Successful living, we're okay yun kay successful living. So we can easily disguise a total lack of dependence on God as matawag na itong wise planning, no? Or professional ambition. Ito maayo yun, no? Mao ni mga examiningon na ito nga nakadelikado ni gitawag practical atheism. Now, balik ta sa verse 13, no? Focus na to diha. Di ba mga sa ingon din we will go. Okay? Kini nag-presume kini about travel safety. We will go, mato ta dito. No? Unya, pag-ingon nga, we will spend. Kung sa'y presumption ini, presuming time and longevity. No? And we will make trade or do business. Kung sa'y presumption ani, presuming economic opportunity. Okay? And we will make a profit. So, presuming a ginatawag financial success. Dumaayo man, no? Oo. Sa ito pa, their entire blueprint is perfectly logical in human terms. No, kung sa tawanan ba, pag yun, no? Maayo yun pagkakamada, pero yun nani. But it completely leaves God out of the equation. Yun ang problem. No? Nakalimtan ang Ginoo, no? Nagsalig sa pagkamaayo sa iya siguro mga pagka-smart baka, no? So mga mga igsoon ang kadelikado sa gitawag practical atheism, no? So karon, so James used this specific business example to illustrate, no? Mao ni a universal human flow, no? Na diri nagkulang ang mga katawhan sa Ginoong mga igsoon. Ang flow na to, practical atheism, meaning living and planning as if God doesn't exist or doesn't rule over our daily schedules. No? Mao nang nakadelikado ka no, usahay sa mga Kristohano, no? Nga doon nakita yung mga plano, pero ang Ginoo wala na apil diha sa mga plano. So karon, the remedy is not to stop planning. Dili na mo remedy mga igsoon.
Rather, it is a shift in the posture of our hearts. Kaya ang problem nini actually, ang kasing-kasing. No? Okay? Mo na mga igsoon ang nahitabo. Nakaroon din sa verse 14. Sa ingon din eh. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. No? So mo na din yung mga igsoon. So maingon nato din sa itong outline, the delusion of sovereign control. So nang maingon tag delusion. Usay ang tao delusional. No? May delusion, it is a firmly held belief that is completely contradicted by reality or rational argument. Yet the person continue to hold on to it stubbornly. No? Layo pa sa reality, pero iyang di padayon nga, gigrasp ka na gituuhan mga igsoon. So, saan mo ng problem sa tao, no? The delusion of sovereign control. Now, karon, dili sa verse, no? Kung sa ingon din ha, you do not know what tomorrow will bring. No? This is an attack of their knowledge. Okay? Huwag ka kabaloon sa may tabok, no? Sa sunod adlaw, o bisan sunod oras, no? Ngayon din another question. What is your life? So, gi-attack sila mga igsoon, no? The attack of their essence. Ang ato ba nga life, the essence of kita ng pagkatao ba? No, usay makalimutan, abi nato invincible ta. But in reality, we are, naata sa gitawag frailty, no? Dali na kayo susceptible kayo ta mga igsoon sa mga pangitabok nato dili sa palibot. Now karon, ingon dili sa verse. Nadin word no, kining mess. Ang ato lang kinabuhi, what is your life? It is a mess. Ingon diha sa verse. Ang meaning sa mess, it is a vapor or smoke. Mo na siya. Gikan sa word nga atmos, no, sa Greek. Dinhi ko ang word ng atmosphere. So ang kinabuhi daw, sama daw sa puso, sa aso. Mo na ingon dinhi. So kung may aso, yes, you can see it. But you cannot grasp it or anchor anything to it. No? Dili mo na magkulita ng aso. No? It is utterly dependent on external factor. For example, the morning star, sun, a gust of wind, unsay mo hitabo ko, no? For its sudden disappearance. Okay? Masilaga lang adlaw, mahanginan, and then mawala ng aso. No? Mga may tabok mga inson. Now, James note, it appears, kung sa Greek pa, gitawag ka na nga oligon. It means a tiny microscopic fraction of time. Tingnan niya na ang life. Only microscopic fraction of time. Nagamay yun. And then, kung sa Greek pa, apanisomini, meaning wipes out entirely, leaving no trace behind. No? Ang smoke, inikawagtan na niya, wala na trace nga yung makita diya, no? Nga nagpabiking. Nga diha by smoke, diha nang niagi a few seconds ago. Ingon niya na mga igsoon ang kinabuhi sa tao. Now, sa Psalms 102 verse 3, sa ingon dito, for my days pass away like smoke. No? Ang ato daw kinabuhi mga igsoon, ingon sa writer dili ang akong mga adlaw. No? Mura na din siya o aso. No? Unya sa Job chapter 7 verse 7, remember that my life is a breath. Okay? Nangutan ako ninyo mga igsoon, how many seconds can you hold your breath? No? 60 seconds kaya ba? Most of us dili ka makakaya og 60 seconds. No? Panagsara ng mga tao makalampas sila ni ana. In other words, mga igsoon, yun ana ang ipakita sa Ginoo kanato no nga
Ang life nato karon din sa kalibutan is transient, temporary, no? Compared to eternity, sa Bible, our life is very, very short in time. Din meaning kalibutan, no? So ang tao na siya matawag ng exon human blind spot. No, unsa man ang blind spot sa tao? Kini gitawag the ignorance of the future. Okay? Because we plan for years ahead, di ba? Yet we do not even on the next 60 seconds. No? Mao na ang blind spot sa tao. Okay? Tagaas, dalag ko, tinuod ba ka ang mga plano? No? Pero nakalimot siya na wala siya hold even after 60 seconds. No? We treat our lives like stone monuments when we are actually like a burning pan. Di ba nagmata na ito sa buntag, no? Nakita na ito, labi natin sa mga mountainous area ang pan. And then, dugay-dugay, mawala na siya ng igso ng pan niya. No? So James doesn't share this to cause us to despair, no? Or into passivity, but to cultivate a deep, radical humility that shatters our illusion of control. No? Gipakita din ni James kanato mga igsoon, no? Kung unsa day ang atong kinabuhi, short, no? Only a little while to remind us that we are to humble ourselves, no? To remind us that we are not in control, mga igsoon. Ang kabaliktaran usahay mo na yung naging no? Practical atheism requires you to pretend you are God. No? Spiritual God. It forces you to assume you have the power to sustain your own life and guarantee your own future. No? More na ang irony nga nagkahitabo sa kinabuhi, no? Na ay assuming kayo ang tao na siya na ay power to sustain, to control, to guarantee sa iyang future mga igsoon, no? Now, dili kita kasunod nga verse. Kung ingon ni James, dapat ingon ani. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. No? Nindot kayo nga mao dapat ato nga verse nga memorize sa sining nga pagtuon nato ron. If the Lord wills, we will do this or that. So nakita sa outline number 2, the alternative to independence. Instead of self-sufficiency, ikaroon ingon din ni James mga igsoon, dapat ingon ani. Instead, no, kung sa English. Dini sa verse 15, James provides the exact script we should be using. Arayo, tuluan na ako kung sa'y sakto, kung sa'y dapat isulti, kung sa'y masulat, no? So James is not telling us to stop speaking or stop planning altogether. Dili mo na. But rather, he is reorienting us the framework of our speech. No? Di ba? Sa tayo ganina sa verse 13, mula ka ko, ato ko dito, mag-spend kong time, mag-negosyo ko, o makaginansya ko. No? Pero ingon ni James, mga igsoon, dapat ingon ani. No? Kung sa ko, no? If the Lord wills. Mo na ang kulang nining merchants nga diskutan ng mga igsoon. If the Lord wills. Kung sa Bisaya, kung itugot sa Ginoo. No? Oo. Gamay na short na lang na sentence mga igsoon, pero dako ang implications niya. Kaya ka na din yung if the Lord wills, God willing, in other words, no, God willing. Kung sa ingon sa verse, if the Lord wills, we will live. Meaning,
James placed life itself under the conditional clause. Unsa man ni? James reminds the merchants that they cannot even take their next breath unless God wills it. Ha? We will live. Nga sa ato pa, it reminds us na kung buhiyon ta sa Ginoo for next 60 seconds, praise God, no? So mga igsoon, survival is a daily gift, not a guarantee. No? Nabitaw mo man ang sa kadlaw, no? We praise God, no, sa throughout 24 hours. Ang Ginoo na nagahuban gayud kanato mga igsoon. Na atong kinabuhi, ang ubang taon gikudlongan at kinabuhi, no? But we are blessed by God. You are blessed, I am blessed by God, no? He extend our life every day, every hour, no? Every minute. Usay, ginatake for granted ang ato mga igsoon. Makalimot kita, no? We are not guaranteed, but by the grace of God, iya kitang suplayan o kinabuhi, padayon, sige, mabuhi ka. Okay? Tingnan nga na kaayo sa Ginoo mga igsoon. Di pa? If the Lord wills, no? And I will do this or that. Kung sa kahulugan ini. Only after establishing that life is a gift, James mentions human action, no? So our daily calendars, business meetings, and travel plans are entirely contingent upon divine permission. No? Kung itugot sa Ginoo, ato ning buhaton, no? Sige, magplano ta, atong itugyan sa Ginoo, Lord, amo ning giampo, Lord, ang imong pagbuot Ginoo ang matuman. Kaya nga naman, if the Lord wills, we can do this or do that. No? Kung nahimo nato, nimo ang imong mga plano, praise God, na ay pagtugot ni Lord, no? Pero kung doon na yung mga walang madayon, hinumdumi, if the Lord wills. Kung saan man, di may tugot ni Lord, no? So, mauna yung mga Kristohano. For Christians, no? Mayroon kita, if the Lord wills, no? It is an active, conscious submission of our desire to God's ultimate authority. Kiniling bugat ang implications kung if the Lord wills, no? That consciously we submit ourselves to the authority of God. Ginoo, mao akong mga plano, pero Lord, ang imong pagbuot Ginoo ang matuman, I will submit to your authority. No? Mao na mga igsoon, if the Lord wills. Kaya atong hinumduman, din in passage, James is teaching that true wisdom does not lie in abandoning planning, but kung sa ganang tinuod nga wisdom, in submitting our plans to God's veto power. No? Kung sa man veto power, di ba sa politics na sa mga kapitan, mayor, gobernador, o sa president. When that veto power, mga igsoon, the legal power or right to officially stop, reject, or forbid a piece of legislation. No? Mao na ang veto power. No? Pwede na nimo ma-stop, ma-reject. No? Pwede na nga mapadaplin kung gustohon, mga igsoon. O mao niyang gitawag the veto power of God. Na kay mga plano, bisan mo sa kalindot sa imong mga plano. Magtupod ka balay, mupalit ka maunay mauna, mula ka ka dito. Maunay kurso imong imong, maunay imong trabaho, nindot ka mga plano. But, ang Christian reminds us, nini nga passage ng igsoon, that God has a veto power. Pwede ang Ginoo moingon, dili na pwede. Padaplin ayo sa hula, no? Mao na ang veto power ni Lord, mga igsoon. So imo na ni mga igsoon. When we plan with that condition, if the Lord wills, we acknowledge that God is the author of time, the sustainer of life,
and the ultimate director of our steps. No? More than if the Lord wills. No? So nindot kaayo na mga igsoon, morning gusto i-drive out ni James sa mga Kristohanon. Don't live like an atheist, but rather recognize God in every aspect of your lives. Mga igsoon. Verse 16. As it is you boast in your arrogance, all such boasting is evil. No? So makita nato dinhi ang gitawag the anatomy of boasting. Sa nila ng tao nag-boast siya. Makita ang gitawag arrogance. No, sa ng arrogance. Arrogance is pretending to have power, stability, or control that you simply do not possess. No? So in other words, ang arrogance, mga igsoon, is an offensive display of superiority, self-importance. No? A person who is arrogant acts as though they are better, smarter, more important than everyone else. Mao na mga igsoon ilahanan sa katao nga boosting spirit. Makita ang arrogance diha sa tao. Ingon sa verse, you're boasting, no? Ang boast, mga igsoon, this means to glory, in exalt, to take pride in something, no? Ang pagpasigarbo, pagdrive, paghimaya sa sarili. So they are actively proud of how self-sufficient they are, no? Mao na ang boasting, mga igsoon, the self-sufficiency of man. Kung singon sa sumpay sa verse, all such boasting is evil. No? Kini daw mga kasing-kasing, no? Kini evil at tubangan sa Diyos. Now mga igsoon, to a modern reader, okay, planning a business trip without praying might seem like a minor oversight. Kanang wala kang tanong, niya wala talaga ampo, murag ka may sala, no? Murag na paano mo nalimtan. Pero yun na ani, a small lapse in spiritual discipline, may mong tanaw na. But there is a passage, makita nato, James uses the Hebrew word, poneros, which means evil. No? Kini dahil mula kauta nga di tamang ampo mananghit sa Ginoo, no? Ingon sa Bible is a kind of boasting and evil before God. No? So nang seryoso man ning utang. Why is it so serious? Kaya kini day it mimics the original sin of Eve sa Garden of Eden. Unsa man tong asana diay? The desire to be autonomous from God. When you get autonomous, kaya ko ni, bisag wala ang Ginoo. No? So muna mga igsoon ang nagkahitabo. So to plan your life without reference to the Creator, no, to God, is to declare yourself the king of your own universe. So in the economy of God's kingdom, self-sufficiency isn't a personality trait, no? It is an act of rebellion. No? Kung hindi ka matikod nini mga igsoon, nga kinidang makalimutan sampit sa Ginoo, no? Tawag sa Ginoo, mag-ampo, usay, ang ipakita din ni mga igsoon sa Word of God, we gesture in our boasting, no? O ingon sa Bible, this is evil, no? Dili na ang Ginoo. Kaya nabitaw, dili ka mananghid. No? Lord, maunay mo na Lord, salamat Ginoo, tabangi ko Lord, maunay akong plano Lord. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga atong itugyan diha kaniya. So din sa verse 16, maunay nga atong ma-learn mga igsoon. Unsubmissive planning is a form of practical idolatry. No?
Again, ang planning diling sa'yo, diling sa lahat. But if we do not submit everything to the Lord, no? Diha karon ang nagka-problema. So balik kita sa merchants, no? The merchants' sin wasn't that they were bad at math or economics. Dili sila nasayop diha. It's that they place their security in their own competence rather than in the living God. No? Grabe yun ang ilang believe sa sarili. No? So James remind us that boasting about a future we cannot guarantee is an offensive delusion. No? Mao nang di mo na to ganina usa ka delusional nga butang. Last verse. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. No? Kini daw ang verse mga so sa ka verse nga very pinasahin gyud ni nga verse sa Bible. Kay kung mag-istorya daw ka sala, sin of committing man ang perni ang nakumit nimo. No? Nakapamaka, nakapangawag, mo ni mo na committing. Pero kini nga sin mga igsoon, no? Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Ang tawag ini sin of omission, no? Wala nabuhat mga igsoon. So, kung sa may kahulugan ini. So, nakita sa outline number 4, the danger of intellectual compliance. Kung sa may ating pasabot ini. Now, kung sa ingon sa verse, knows the right thing to do. Siya nakahibalong sa maayong nga buhaton, no? Gikan kini sa word nga sa Greek nga idote kalon poem, no? Kini word nga kalon sa Greek, this means which is inherently good, beautiful, noble, and morally right, no? So, kung ikaw naghibalo, unsay maayo nga pagabuhaton, pero yung sa verse, but fails to do it, no wala gihimo. Okay? This is the literal definition of a sin of omission. Not doing the good you know you are responsible to do. Okay? Morning sin of omission. So karon, what is the right thing to do? The right thing to do is to actively submit your calendar, your career, and your finances to God. Mao na maayo nga buhaton, no? Kaya mo din to fail to do it, no? Meaning to keep living as the autonomous author of your own destiny, ingon sa Bible is sin, no? A tragic missing of the mark. Okay? Kaya ingon ganina sa verse, usa ka kabuhat daw kag sala. No? Kung ang mga butang atong ginahimo, wala kita, no? Minsampit, manamhid, nagpanugyan diha sa Ginoo. So next, so if we look at ourselves, ingon nani, look at your calendar, your budget, with your upcoming decisions. If a stranger, no, hypothetical, if a stranger look at our plan, no, atong mga plano, would they see any evidence that you serve a living God? No? Di ba natin mga plano, no? Natin mga calendar plan din. Makita ba sa atong mga plano, ano ba naras o nahuna? No? Ma-apil ba ang Diyos diha sa mga plano nato? No? Kung atong calendar karon nga semana, no? Asa diha ang mga plano nato nga apil ba kayo ng Diyos? No? Now, lastly, mga igsoon, mo ni dapat ang makita sa atong kinabuhi. We have to practice firmly the presence of God. Isa'y pasabot ini. Intentionally bring God into the drafting, the phase of your goals,
your business plans, and your daily schedule. No? Muna din mo din yung mga exam, intentionally bring God. I-appeal yun ang Ginoo. No? I-appeal tayo ng Ginoo. Kusaya ang problema sa mga Kristohanon. Musampit na lang sa Ginoo kung maabirya na ang atong mga plano. No? Ginoo, tabangin mo, Lord. Pero pagsugod, wala gitukyan sa Ginoo. Wala giampuan. No? Wala na ngayong giya sa Ginoo. Sumunod mo din yung mga igsoon kanato ni James. Magmatnon kita mga Kristohanon. Nausahay, nagkatinabuhi kita. No? Nausahay, mura po mga unbeliever. No? Sa mga plano, sa mga lakaw, sa mga desisyon, wala mananghid sa Diyos. Wala gaampo sa Ginoo. Wala gitugyan sa Ginoo. Nakalimot kita niya ng mga igsoon. Muna lingon sa verse ganina 15, if the Lord wills. No? Then will. Muna mga igsoon sa tanan nga butang, intentionally bring that sa atong mga plano. Ang Ginoo magpagkamayo sa iyang mga puno, pag-pray ta. Lord God, salamat Ginoo sa mga reminders ni mo kanamo o Diyos. Salamat Ginoo nga buot nimo mo appeal kanunay sa tanang yugto sa among kinabuhi. Sa among mga desisyon, sa among mga plano, whatever it is. Tabangin ni Lord that we will be intentionally recognize your presence, O God. Kung tabangin kami Ginoo, giyahi kami. Kung among giampo, Lord, panalanginin ang among mga plano. Again, Lord, we acknowledge that you are the God sitting on your throne. And we submit ourselves, we humble ourselves. All power and authority belongs to you. You have that veto power. Kung talangin kami, Lord, that we will accept what is our portion throughout the day. And what is important ang tanan, among natugyan, dihatnan mo. Ginoo, pakamayuhan mo mga pulong. In Jesus' name we pray. Amen.